Ano nga ba ang Soji Bill? Ang SOGI Bill o Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Equality Bill ay isang panukalang batas na naglalayong protektahan ng bawat individual mula sa diskriminasyon batay sa kanilang orientasyong sexual, pagkakakilanlang pangkasarian at ekspresyon ng kasarian. Hindi nito nilalayong baguhin ang definisyon o kahulugan ng sex at gender, kundi pigilan ang paggamit nito upang limitahan ang pag-access sa karapatan ng pangtao. Upang malaman ang bawat pananaw ng mga mag-aaral ng CVS o Carmona, kami ay nakipagpanayam sa ilang mga mag-aaral mula sa iba't ibang oryentasyon. Layo naming makuha ang kanilang mga opinyon at saloobin ukol sa Soji Bill. For me, yes, sang-ayon ako. Kasi, first of all, yung Soji Bill kasi, if ito'y napatupad, if ito'y mapapatupad, hindi lang naman ito minimin yung parang like parang it will help gay people, lesbian people, all of the LGBTQ plus the members, and also the straights, the heterosexuals to have equal rights. Kumbaga, hindi lang to para sa amin or like parang hindi lang to para sa isang parang part ng isang community, kundi para sa lahat. And also, pag sinabing Soji Bill kasi, pag sinabing Soji Bill, hindi siya mag-mean na parang, ay oo, meron na magkakaroon na tayo ng same-sex marriage. Pag may Soji Bill, hindi nito didiktahan yung mga parang churches to have like parang in control of the parang marriage, gano'n. So for me, it's a yes for me. Kasi Soji Bill doesn't only apply to people in the community, like lesbians. Lahat kasi tayo may Soji Bill, we express ourselves in everything. Kaya dapat na malaman, like, maging aware yung mga tao sa Soji. Kaya maging aware yung mga tao sa Soji para mas lumakas tayo ngayon. It affects me in a way na mababawasan natin yung discrimination na experience ko as a gay person. Kasi ang discrimination hindi natin matatanggal yan sa lipunan kasi sa bawat parang sides ng mundo merong discrimination na nangyayari. Kahit sa segundong to may nadidiscriminate na tao. So in Soji Bill, makaka-help to lessen the discrimination that we are facing. I think since hindi siya fully known sa marami, na nililimitahan yung, hindi lang ako nalilimitahan yung pag-express ng ibang tao paano sila mag-comment, paano yung opinion nila. Ayon sa Gay, Lesbian, Straight Education Network, 84% ng mga LGBT na kabataan ang nakararanas ng verbal harassment sa paaralan dahil sa kanilang gender identity o sexual orientation. 74% ng mga transgender na kabataan naman ang nakararanas ng sexual harassment sa paaralan. 25% sa mga ito ang nasasaktan ng pisikal ng ibang estudyante dahil sa kanilang sexual orientation. Yes, elementary grades, pero hindi naman siya yung super explicit like physical, mas normal siya sa verbal, tapos mas appearance. Yes, all throughout my high school, naka-experience ako ng mga pangungutya, maririnig yung mga tao sasabihin, ang laking bakla nito, pag tuwing kunyari recess, syempre mga high school, mga immature pa tayo. Mas immature pa ako noon, also yung mga klase ko. May time na parang, may kasi doon, yung parang chant na galing sa isang show, yung sa Tulo, itong ang buhay ng bakla. Pinaulit-ulit niya yun sa akin, tapos yun parang inis na ako noon. So parang nag-blackout ako, sinaksak ko siya ng pencil sa may balik. Tapos, yun, parang syempre, nung after nun, na-feel ko parang maliit pa din kasi you shouldn't, parang harm people kahit may nangyayaring gano'n. Kasi merong mga other helps to,
may ibang mga taong magtutulong naman sa'yo to overcome that kind of thing. Actually, meron. And to be honest, part din ako ng LGBT. I have a girlfriend. So, kung paano ko sila i-treat yung mga friends ko na party ng LGBT is kung paano ko rin i-treat yung mga homosexual persons. So, yun. Same lang yung treatment, same lang sa pag respeto sa kanila. Kasi nasa bato siya na basta para siya siya yung nagpaprotekta sa mga LGBTQ+. Dapat patuloy nilang bigyan ng mga events or activities na nag-i-inform sa mga tao na mali ang pagkaroon ng diskriminasyon sa kapwa nating tao. Kahit kung ano man ang nila, gender or race. Ang kasaysayan ng SOGI Equality Bill sa Pilipinas ay nagsimula noong taong 2000, kung saan unang isinampa ni dating Senador Miriam Defensor Santiago sa ilalim ng ika-11 Kongreso ng Pilipinas. Noong 2017, ang unang SOGI House Bill ay sinampa ni Dinagat Island Representative Arlene Bagao sa ilalim ng House Bill 51. Ang bill ay pinagsama-sama at pinanlitan ng House Bill 4982 at naaprubahan sa third at final reading ng House of Representatives nang walang oposisyon. Ngunit hindi pa rin ito naging batas dahil hindi naaprubahan sa Senado. Muling isinampa ang panukalang batas ni Risa Hontiveros, Laila de Lima, Francis Pangilinan at Amy Marcos, ngunit bigo dahil sa pagtutol ng ilang senador. Noong 2022, muling isinampa ang panukalang batas at naaprubahan ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, ngunit hindi pa rin ito naging batas hanggang sa ngayon. Ang panukalang batas ay nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang grupo ng LGBTQ+ ay nagpahayag ng kanilang suporta sa panukalang batas, samantalang ang ilang mga grupo ng relihiyon ay nagpahayag ng kanilang pagtutol. Sang-ayon ako sa SOGI Bill. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Sangayon ako dito. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako sa SOGI Bill. Sangayon ako. Kami ay sang-ayon sa pagpapatupad ng SOGI Bill sa bansa dahil ito ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at karapatang pantao sa lahat, anuman ang kanilang sexual na oryentasyon at kasarian. Ang pagkakaroon ng batas na ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng pagkakaisa ng isang lipunan sa pamamagitan ng pagtanggal ng stigma at proteksyon sa mga taong nakakaranas ng mga maling pagtrato. Sa pagtataguyod ng pantay na karapatan, mas magiging inklusibo at makatao ang ating bansa. Sa paglubog ng araw, kung saan ang mga kulay ng langit ay nagkakaisa sa pagpapahayag ng pagmamahal. May mga tinig na humihiling ng pantay na karapatan. Ang batas na ito ay isang simbolo ng pag-asa. Nagbibigay liwanag sa mga puso na nagdurusa sa dilim ng diskriminasyon. Ito ang pagkakapantay-pantay na hinahangad ng mga kaluluwa na nagkakaisa sa pagmamahal, sa pagiging bukas, at sa pagtanggap ng pagkakaiba. Sa bawat pahayag ng pagmamahal, sa bawat tinig na humihiling ng karapatan, at sa bawat puso na nagmamahal na walang hinahangad, mayroong pag-asa at pagkakaisa.